Ang altcoins po ng bansang Bahrain. Ito po ang topic na pag-uusapan natin pagkatapos lang po ng aking maiksing intro. Magandang araw sa kapwa ko Pilipino dito sa Pilipinas at sa mga OFW. Saan man pulo kayo ng mundo naroon, magandang araw sa inyo. Sa lahat ng kabarya at kapwa kolektor, sa lahat ng mga senior citizens at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Meron po tayong altcoins ng Bahrain dito. Ito po ang tinatawag nilang ISA issue. Yan po. Pag-usapan po natin. Sa harap na bahagi po ay makikita natin ang isang palm tree sa bandang gitna na nasa loob ng isang bilog. Yan po, makikita ninyo. At sa kanyang bandang itaas ay makikita natin ang state name na nakasulat sa Arabic. Yan po. Tapos sa bandang ibaba ang petsa ng pagkakagawa. Nakasulat po ito sa Gregorian at sa Arabic calendar. Yan po. Ang script nga po ay Arabic na ang translation ay Government of Bahrain. Yan po. Sa reverse na bahagi naman ay makikita natin ang denomination na nakasulat sa Arabic. Tapos po yung bansang pinanggalingan na nakasulat sa Ingles. Mababasa natin, Bahrain. Yan po. Yung damang denomination ay nakasulat sa lettering ng Arabic. Yan po. Ang translation po ay 100 pills. Yan. Ang edge po niyan ay reeded. Tingnan nyo naman. Ginawa po ang barya na yan sa Royal Mint, London, United Kingdom. Nagpapagawa po sila ng coins doon. Magbuhat 1810 hanggang 1975. May ginawa rin po sa Royal Mint, Lantrisan, United Kingdom din. Nagpapagawa naman sila ng coins doon. Magbuhat 1968 hanggang sa kasalukuyan. Yan po. Yun nga pong barya na yan ay nanggaling sa bansang Bahrain. Ang emir ay si Isa bin Salman Al Khalifa. Pagbuhat 1961 hanggang 1999. Yan po ang, kumbaga, ang pinakahari nila noon. Noong panahon na yon. Standard circulation po yan. Ang taon, 1385 sa Islamic calendar. Pero sa Gregorian, ang katapat po niyan ay 1965 hanggang 1966. Kasi ang ginamit po nilang calendar ay Islamic Hijra. Ang value po, 100 pills. Na kung i-convert natin sa Philippine peso, nagkakahalaga po yan ng 15 pesos. Ang currency po nila ay dinar. Pagbuhat, 1965 hanggang sa kasalukuyan. Ang komposisyon po niyan ay nickel brass o nickel, copper nickel. Yan po. Po ang tama. Copper nickel. Yan po. Tumitimbang po ng 6.5 grams at diameter na 25 mm. May kapal po na 1.78 mm. Ang hubog ay bilog. Yan, makikita nyo naman. Build ang technique na ginamit yan at medal alignment ang orientation. Nag-iwan po yan ng number na N number 911 at reference number na KM number 6, school number 6 KM PS2. Yan po. Noong pong taong 1965, ang kanilang bansa po ay nagpagawa ng 8,300,000 o 99% at saka 1.4% ng proof set. Ang pinagawa po nila ay 12,000 lamang po.
Ang halaga po niyan, dito sa numista, ang good ay 15 pesos. Ang very good, 17 pesos. Ang fine ay 24, ang very fine, 34 pesos. Extra fine, 40 pesos. At ang almost uncirculated, 40 pesos. Ngunit yung pong uncirculated ay 83 pesos. Doon po naman sa mga proof, wala pong nakalagay na presyo. Dumako naman tayo dito sa numista o dito sa eBay. Ang ating pinagtitiwalaang eBay. Yung pong 1965 niyan ay nagkakahalaga ng 1.5 pounds. Yan po. Tapos po, yung pong 1965 pa rin ay nagkakahalaga ng 5 euro. Tapos po, yung isang 1965, yan, 0.99 pounds. Yan po lamang at wala nang iba. At bago po ako matapos sa aking content ngayong araw, ay gusto ko pong i-shout out si Billy Silas. Shout out po sa inyo, sir. Gayun din kay Rolando Quijada. Sir, shout out po sa inyo. Kay Nelson Alquino. Shout out po sa inyo. Kay Flordalisa Alisna. Shout out po sa inyo. At kay John Adam Marsan. Yan po. Shoutout din po sa kaibigan kong si CNH Vlog PH. Gayun din kay Ate Simple Lotlot. Kay Ate Shirley Bato. Kay Money Collector. At kay Nitoy AC. Kay Simple Maris. Ray Pabilona at Channel Pabilona. Walang tigil at walang sawa po ako nagpapasalamat sa inyo sapagkat lagi kayong nandyan at nakasubaybay sa aking channel. Para po sa mga baguhan, huwag niyo po sanang makalimutan ang mag-subscribe. Pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago akong content. I-like at pakishare po ang video ko. At sa huli, ay masabi kong mabuhay tayong lahat.